explore ko lang ng konti yung ano, kasi ginugol kita kanina. Ang dami lumabas na no read, no write. Opo. Exage lang ba yun? I mean, No. wala kasing traces. So parang, paano Sige po, explain ko po. Ano po siya? Since grade 2 lang yung natapos ko, palipat-lipat kami ng lugar ng airmat ko. Talagang hindi ako nakapag-establish, hindi ako nag-school talaga. Never ako nag-prom, yung mga ganun high school. So, hindi ko naaral yung writings. Puro lang ako yung mga gawaing bahay, tapos trabaho kami ng lolo ko. Tapos nag-commercial na ako, yung maaga. Hindi ko na talaga na-focus yung gano'n. Nakapagbasa, marunong naman ako magbasa talaga. Yun ang hindi ko alam bakit. So, nakapagbasa na talaga ako. Ang problema ko dati, yung sulat. Hindi ako marunong pumirma, sabi ko nga, nahirapan ako. Baka mamaya, mahal ako pa neto eh. So, inaral ko paano pumirma, magsulat, maayos. Siguro yun lang naman yun eh. Opo, yun lang. Ngayong okay na yung buhay mo, are you the kind na gusto mo bang mag-aral pa? Or napatunayan mo naman kasi na pwede naman palang hindi? Hindi ganun. Actually, kailangan mo pa rin tapusin talaga yung school. Yun nga, sabi ko, hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity. Iba talaga, unfortunate sa buhay. So, pagkaya ko na kailangan kong dumiskarte muna. Kasi may pinapaaral din akong dalawang kapatid eh. So, inisip ko pag nag-stop ako mag-work, baka mahirapan din sila yung family ko. Siyempre, i-sponsor ako pa sila. So, kailangan ko munang tapusin kung ano yung... Sabi nga nila, strike the iron while it's hot, eh, diba? So, ngayon, pinofocus ko muna yung career ko, yung craft ko, kung paano pa ako gagaling lalo umarte sa pag-arte, paano ba yung mga kulang ko, yung mga kailangan kong i-improve. Siguro, after ng lahat, pag natapos ko yun, syempre priority ko talaga school. So, kailangan ko tapusin yung college ko. And iba talaga eh, kailangan may edukasyon eh. Second option mo siya, first, ewan ko. Pero at least may sasandalan ka kapag alam mong pag nawala to. Naiisip mo na kung anong course, if ever? Hindi pa po eh. Naisip ko na si Snoop palagi nandito. Okay. Nung nag-ano ka, ang tawag dito, nung bata-bata ka, tapos pinapangarap ko palang maging action star. Pero nakaka-encounter ka na nung, uy, artistahin ka. Uy, ba't di ka mag-artista? Siya, po ako eh. So parang, sinasabi ng mga kamag-anak ko, try mo kaya mag-artista. Pero kasi before, talagang hindi ako marunong magsalita sa harap ng tao. Tahimik lang talaga ako kasi hindi ko nga alam na may ganito pala ako. Tapos, tinry ko lang na mag-workshop sa parang production. Hindi ko naman alam. Basta nag-workshop ako, tapos nagkaroon ako ng mga kaibigan. Kasi since never nga ako nag-school, so yung pag-communicate ko sa tao, yung interactions ko, medyo wala akong ganyan noong una. So nagkaroon ako ng mga friends, doon siya nag-start na, kaya ko palang may pag-usap. Introvert kasi talaga ako noong una. Ayaw maniwala ni Tess. So yan, doon po siya nag-start na parang, sige, sinabi ng airmat ko, tayo mo mag-workshop. Hindi artista muna. Wala naman siya sinabi mag-artista ka. Workshop lang. Last na lang. Yung pangingisda nyo ng lolo mo, is it a hobby or a job? Parang parehas na rin. Na-enjoy naman namin siya eh. So, ang ginagawa namin ng lolo ko before, pag nakapag-isda kami, pumapalawad kami sa Negros ko, sa Occidentals. Ayun yung napag-isda. Kawayan. Oo. Yung kalahati, ulamin namin yun. Yung kalahati, yung binibenta namin. Last na lang talaga. So, lumaki ka muna sa Negros, nag-Laguna, nag-Pampanga. Hindi, nag-Manila ako, nag-probinsya ako. Saglit lang, pero tumira ako ng saglit sa UK. So, mga 12 ata ako na yun. Saglit ko gano'n. Ang dami nangyari talaga sa buhay. Hindi ko na masundan. Yung kailangan ko dapat pala, ni-notes ko yun dati kung nasan ako. Kasi bata pa ako nun, wala akong idea. So,